Kamusta Gemini? This is Hula Juan and this is your 2024 forecast. So sisimulan natin sa general forecast ng 2024 mo, so yung usual na reading. Tapos susundan natin yun ng career and money spread, kung ano yung parang pinaka-advice sa'yo ng cards. Tapos relationships and love life. And then, mga advice cards. So, simulan natin sa general forecast, tapos career and money, tapos relationship and love life, tapos advice cards. Okay? So, general forecast tayo. So, yung iba sa inyo nagtataka ano yung music ko. So, itong music na to actually is parang pangpataas ng energy ng mga nakikinig. Para, ang gusto ko kasi hindi lang yung reading yung nakakatulong sa inyo, pero yung overall na parang energy na naibibigay ng pagnunood nyo ng videos ko. So, gusto ko sana ganon. So, ayan. Okay? Alright, Gemini. You have the Page of Swords and the Death card. So, ano ibig sabihin na to para sa'yo? So, pumapasok ka sa 2024 na kumbaga, para sa akin, fighter ka sa nung 2023. Talagang sinusubukan mo talagang lahat to really pass yung mga challenges para talagang magawa mo yung mga binibigay sa'yo, binabato sa'yo ng universe. And marami din sa inyo is went through, parang dumaan sa maraming pagbabago noong 2023. So ngayon, parang pumapasok kayo noong 2024 na mas may capability, mas marunong and mas may energy para gawin ang mga kung anong merong paparating. So ano nga ba ang kailangan yung malaman for 2024? You have the Hierophant energy. Yung iba sa inyo medyo strict or medyo somehow may paninindigan na matinding paninindigan sa mga bagay-bagay, which can be not bad, but also at sometimes it can be stubborn. So, mayroon kayong ganitong parang kaugalian or habit, no, na inyong dinadala sa 2024. In the past, hindi ka kasi masyadong naging conservative. Medyo dire-diretso ka lang kung ano yung naiisip mong gagawin mo, ganyan. So somehow, napunta ka sa mga lugar or mga situation na hindi ka masyadong naging kumbaga hindi masyadong safe. Kumbaga may mga sitwasyon na narating mo na involve ka na parang medyo hindi masyadong nagkakaunawaan. So right now, meron ka pang mga situations na hindi pa na-resolve. Pwedeng may mga kalaban ka before, mga hindi na pagkaintindihan, hindi naging maayos yung naging usapan, ganyan. Kumbaga may mga bagay na kailangan pang ayusin in the past. Okay? In the near future, I see you as somebody na hindi masyadong, kumbaga gagawin mo lang kung ano yung gagawin mo. Hindi mo siya pagpaplanuhan. So ito yung mga nakikita ko sa inyo na parang mga habits na negative na dinadala nyo pa sa current nyo, sa 2024. So may mga ganun ka mga qualities kasi na kailangan mong ma-realize sa sarili mo. Alam mo ang ginagawa sa iyo ng universe ngayon, kung ano yung feeling mo na parang kung ano yung deserve mo lang, kung ano ka lang, anong meron mo, yun lang. Kunwari sa tingin mo, hindi ka masyadong mayaman, hindi ka masyadong bongga, ganyan. Yung ibang taong nakikita mo, nakakasalamuha mo, ganun din yung nagiging energy na napupunta sa'yo, na-attract mo ng mga tao. Kung ano yung like mong energy. Kunwari sabihin natin, gawin natin tong maganda. Ay, happy ako, ganito ako, napakaganda ng ginagawa ko, napakaganda ng kung anong meron ko, masaya ako sa anong meron ako, pero gusto ko rin pang
dream ng more. Gusto ko pang mangarap ng mas madami. Then, mas maganda din yung dumarating sa yung mga tao. Kung bakit importante ang mga tao is because minsan yun yung opportunity, yun yung tulong, connection, yun yung may maganda kang inspiration na nakakasama, ganyan. Pwede ding parang napupush ka lalo to do better. So, ang advice sa'yo, may mga bagay kasi na parang hindi mo kayang gawin or wala kang control, huwag mo na siyang pag-aksayahan ng panahon. Kasi kung pag-aaksayan mo ba ng panahon ang mga bagay na hindi mo naman talaga kontrolado, lahat ng kakayanan mo, lahat ng pwede mong gawin, hindi mo magagawa. Kasi ang focus mo lagi, yung mga bagay na pinoproblema mo, yung mga bagay na dapat naman talaga, huwag mo nang pansinin kasi hindi mo siya kayang palitan. Ang kaya mo lang palitan is yung sarili mo. And yun yung kailangan mong i-change, yun yung kailangan mong gawin. Kung ano lang yung within your control. Okay, Gemini? Kung ano lang yung nasa control mo, yun lang ang pangailaman mo. Kumbaga napaka-basic nung advice na yun, pero for 2024, yun yung pinakamalaking magbabago ng trajectory ng yung kumbaga yung magiging destiny mo o yung magiging para ma-maximize mo yung swerte mo for 2024. Kung ano lang yung may kaya mong palitan, kung ano lang yung kaya mong i-manduhin, kontrolin, yun lang. Pagka hindi, wag na. Kasi sayang ang energy mo na uubos lahat sa kakapakilam ng pag-aksaya ng oras dun sa iba. Okay? So, career and money tayo. Career and money. Okay. Dahil sa pagdating sa pera or sa career, marami sa inyo probably feeling like parang kailangan niyo ng tulong or you need more money. Okay? In the past kasi nagkaroon ka ng belief na hindi ka ganun mapera or hindi ka ganun kaswerte, ganyan. Well, in fact, the very point na nakikinig ka sa video na to is because in the past, meron ka namang mga bagay, may enough na biyaya or blessings ang universe sa'yo. Pero hindi mo kasi siya na-appreciate. Kaya ngayon, ang feeling mo, kulang. Lahat kulang. Pwede din na dahil sa feeling mo laging kulang na kulang ka, hindi ka masyadong appreciative, ay nag-result ito na parang, alam mo yun, nawala yung swerte, nawala yung ganyan, or kung suneta ka man, hindi siyang sobrang laki. Alam mo yun, pwede siyang mas okay pa sana. So, siguro, kinulang sa pagiging thankful, kinulang sa pagiging positive vibes, yung parang masaya ako na meron akong mga kung ano, ganyan. So, in the future, magkakaroon ka naman actually ng another chance to feel abundant and napakasarap ng buhay. So, pag dumating yun, kasi tinutulungan ka ng universe to feel that way. So, be in that zone na napakasaya, napaka-thankful, ganyan. Nakakatulong yun sa'yo. Ang advice sa'yo is to really move forward and palitan mo yung mga kaugalian na hindi na dapat dalhin for 2024. So, when it comes to your money, maging mas thankful ka kung anong meron mo ngayon. Kung may trabaho ka ngayon, be very thankful. Palitan mo na siya. You really need to. Ang resulta niyan, magkakaroon ka ng mga parang environmental influences na parang, paano ba? Dahil pinapalitan mo yung mindset mo, may mga kaugalian kang maiiwan, and somehow parang ang hirap sa'yo i-let go ng mga kaugalian na yon kasi nakasanayan mo sila eh. Pero dahil iniiwan mo yung mga hindi mo kailangan, gumagaan yung paggalaw mo sa 2024.
mas makakakilos ka ng mas mabilis, mas makakaisip ka ng mas matino, mas kaya mong gawin ang pwede mong gawin, ang mas makakaya mong i-achieve ang dapat i-achieve for 2024 when it comes to your career and money. Okay, so relationships naman tayo and love life. Okay. So right now, hindi ka naman kasi baguhan sa mga nangyayari. Experience ka na when it comes to your love life, or somehow hindi ka ganoon ka immature. Okay? Meron kang pinagbabasehan. In the past, masyado kang naging, kumbaga may sarili ka talagang paninindigan sa sa gusto mong mga mangyari when it comes to your love life, ganyan. So, it just tells me na hindi ka tanga when it comes to relationship, In the future, may mga pagkakataon na parang kinukulang ka din ng communication. Hindi ka masyadong nagsasalita, or parang baka din napuputol yung way of communication with other people. At para kasi itong resulta ng pagiging strong-minded mo minsan, or yung parang may sarili kang pag-iisip na dapat ikaw lang ng ikaw lang. So yun, yung may mga ganun din. Ang advice sa'yo, Gemini, is to recognize yourself. Recognize mo kung ano ba yung mga strengths mo. Recognize mo kung ano ba yung mga positive na mga characteristics mo, pero hindi mo i-inflate, hindi mo i-OA. I-recognize mo lang yun. Kunwari sabihin natin magaling kang mag-communicate, sabihin mo sa sarili mo, yun yung one of the best features ko. So I will communicate more, ganyan, na parang mas hindi naman sobra-sobra, pero yung nakaka-happy lang, yung naiintindihan ako, na-appreciate ako ng mga tao, ganyan. Kung feeling mo naman ang ganda-ganda mo, edi magpaganda ka, pero hindi din yung OA na parang ginagawa mo na para lang mapansin ka ng taong maganda ka. Alam mo yun, hindi mo kailangang i-prove yung mga qualities mo sa ibang tao, but you just really have to know in yourself na may mga ganun kang mga magagandang katangian. Okay? Kung magagawa mo daw yon, mawawala din yung parang pagka-overthinking mo sa lahat ng bagay, na parang ang dami-dami mong kino-consider, ang dami-dami mong iniisip, ganyan. Mawawala din daw yung mga yon. So, in turn, bumibilis yung pagkausad ng mga energies. So, kung mabawasan mo yung sobrang overthinking, mabilis mo ma-identify sino ang mga para sa'yo at sino ang hindi. Ganyan. Okay? So, kukuha na tayo ng advice cards. Okay? So, kung nakatulong sa inyo ang reading na to, mag-subscribe na kayo, hit the like button, and share. Maliit na bagay lang po ito to support my channel, pero blessings na din to para sa ating lahat. Okay? So, first advice card. Meron po akong 7 advice cards na kukunin. And ang una po ay, true manifestations are powered by service and love. So, yung mga magagandang nangyayari kasi talaga sa buhay is because nagkakawang gawa tayo, and ginagawa natin yun dahil yun yung nakakabuti. So, kung napapansin mo na minsan hindi siya masyadong pabor sa'yo yung mga nangyayari sa'yo, baka din kasi hindi mo ginagawa yung mga bagay na pang-araw-araw dahil sa gusto mo siyang gawin. Baka dahil napipilitan ka lang. So, those are things na pwede mong pag-isipan, no? So, second advice card, friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Alam mo, ayan, kailangan mong malaman yan na yung mga bagay o mga tao pala na nakikilala mo sa buhay mo, meron silang rason kung ba't sila andyan. Malamang sa malamang, may matututunan ka sa kanila. Malamang sa malamang, meron silang
function para sa'yo. Kunwari na lang, may nakilala ka na may kakilalang ganito, o baka yun yung makakatulong sa'yo. Mga ganon. Okay? So, kuha pa tayo ng pangatlong card. Okay. Clean your space. So, sa mga Gemini dyan, baka kailangan nyo ng maglinis ng bahay. Linisin mo din yung mga hindi mo pinapansin dyan. Linisin mo na yon kasi kailangan mo yon para sa 2024, okay? Isa pa is, yan, clean your energy field. Actually, tumalon lang yung isa kaya kinuha ko siya. Clean your energy field kasi when you're cleaning din yung space mo, nakiklear mo din yung energy field mo. So, kung clear your energy field naman ang pag-uusapan natin, gawin mong mas positive yung experiences mo. Surround yourself with people who inspire instead of bring you chismis and hate. Okay? Kung marunong kayo ng cleansing techniques, mag-cleansing din kayo. Take a break. Life is work and not a season. Get off the treadmill. So, minsan, may mga time talaga na para magtrabaho, may time na para salubungin ang mga challenges, ganyan. Pero, you need to also give yourself a break. Okay? Wag yung masyadong stress na stress. Minsan talaga kailangan mo ding bigyan ng sarili mo para makapag-recharge. Okay? True love. Your wholeness and safety lie within, not from a partner. But this sovereignty actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others. Let me stand on my own feet, dear Lord, and know true love. So, true love. Kung buo ka, hindi mo kailangan ng ibang tao. Pero lahat tayo may capability na magmahal ng iba. Kaya tayo naghahanap ng partner. Or kaya ikaw naghanap ka ng jowa. Or kaya ikaw meron kang jowa at hinahanap mo yung mga may hinahanap kang mga something sa ibang tao. Pero hindi mo mahanap yung kabuuan mo sa paghanap ng ibang tao. Kunwari nagde-date ka, ganyan. Minsan, or pagka may jowa ka, minsan naiinis ka sa jowa mo kasi ganito, kasi ganyan siya, ganyan. Pero what if ikaw mismo, there are things na pwede mong baguhin sa sarili mo. Baka kailangan mong ma-feel na buo ka, hindi ka masyadong dependent sa ibang tao for you to be able to appreciate your partner mo. Okay? So, yun yung those things na pwede mong isipin. So, kuha tayo ng number 6 card. Pang 6 na deck. Actually, more than 7 yung cards ninyo. Travel, journey, path, and location. Minsan yung iba sa inyo, kailangan lang talagang lumipat ng bahay, kailangan lang magpalit ng trabaho, kailangan there's an opportunity for you to find another place to live or work. Ayan. Last card. Nag-shuffle ako ha. Baka sabihin ng iba di ako nag-shuffle. Kasi minsan may mga comment akong gano'n na nakukuha na hindi daw nag-shuffle. Gusto daw nila nakikita nag-shuffle ako. So, ayan. Actually, nag-shuffle naman ako lagi. Minsan, sinashuffle ko na siya muna bago ako mag-start ng reading para mas mabilis yung video. But anyway, detox your friendships. Ayan. Your abundance flow is being affected by the people with whom you're spending time, so be discerning about your associations and relationships. Choose to be with people who are inspiring, generous, and supportive. So, linisin mo din daw yung mga friendships mo. Pagka toxic na talaga or hindi sila good energy, lipat ka na. Pero, isipin mo din, baka naman ikaw din mismo yung toxic sa kanila. 'Di ba? Or baka both ways. Pareho kayong toxic, ganyan. So, kung talagang hindi ka na nai-inspire sa mga people around you, spend less time with them and spend more time with people who are actually inspiring, generous, and supporting para sa'yo.
At the same time, ikaw din mismo kailangan inspiring, generous, and supportive sa ibang tao. And supporting ka rin sa mga gusto nilang mangyari, ganyan. Wala kang masyadong judgment kung anong ginagawa nila, but you just inspire them and make them be a better version of themselves, lalo na ikaw. Okay? So, ayan po. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, mag-subscribe kayo, hit the like button, and share. Maliit na bagay lang po ito to support my channel, pero malalaki din naman po yung blessings na umiikot sa atin when we do good things sa ating lahat. Okay? So, yan ang forecast mo for this month. Subscribe to Hula Juan para every month may abangan kang reading for your forecast, forecast for your sign. And always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang inyong intensyon. See you sa next reading, Gemini.